Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat. Meron pong inilabas na bagong statement ang ating Vice President na si Sara Duterte. At gusto ko lang pong bigyan ng aking pinaka-honest na reaction itong kanyang sinabi. Kinuha ko lang po yung first part o yung intro ng kanyang statement, saka po ako magbibigay ng aking honest opinion. Panoorin po muna natin to. Mga kababayan, politics is a matter that I have not discussed with former President Rodrigo Duterte, nor have I discussed my positions on national issues with President Ferdinand Marcos Jr. On separate occasions, the President and the former President similarly expressed concerns over my well-being. I assured them that I would take care of myself as I carry out my duties and responsibilities as Vice President and the Secretary of the Department of Education. It is clear that both men are blessed with the heart to respect the will of a woman. Both leaders are also gifted with the wisdom to know that I am not a problem and I do not need to be solved. Rather, this is the time to focus on the work that needs to be done for the country. Sa unang part po ng sinabi ni VP Sara na hindi sila nag-uusap ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte about politics o yung politics ni VP Sara. At hindi rin sila nakapag-usap ni President Bongbong Marcos tungkol sa mga national issues. No wonder wala tayong naririnig na reaction ni VP Sara tungkol sa WPS at hindi rin naman siya nagbigay ng kanyang statement tungkol sa kanyang pag-attend doon sa huling pro-Kibuloy rally na umani ng batikos si VP Sara. Although sinabi ni VP Sara na ang kanyang amang si dating President Rodrigo Duterte saka si President Marcos ay concerned sa kanyang well-being. At sinabi niya na kayang-kaya niya ang kanyang sarili para magampanan ang kanyang papel bilang Vice President at DepEd Secretary. At natutuwa siya na nirirespeto ng Presidente at ng dating Presidente ang will ng kanyang pagkababae. Ang tumama po sa akin dito sa statement niya ay nung sinabi niya, I am not a problem and I do not need to be solved. So dito po sa intro ng kanyang speech, sinubukan ko pong intindihin mabuti ang gusto niyang sabihin. Sa mga naging galawan po ni VP Sara, lalo na nung ipinagtanggol niya si Kibuloy at nung siya ay nagpunta sa rally ng pro-Kibuloy, hindi po talaga maaalis sa maraming Pilipino na pagdudahan kung ano ang pakay, kung ano ang intensyon ni VP Sara sa kanyang mga huling galawan. Duda na nga ba tayo sa kanya nung siya ay wala man lang komento sa issue ng WPS. Tapos yung niyang naglabas siya ng statement na pinagtatanggol pa niya si Kibuloy. Kaya marami nga po ngayon ang nananawagan na magbitiw na daw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Personally, ako po ay dating pro-Sara Duterte. Kaya nga po unity ang aking ibinoto. Well, ngayon kung tatanungin ako, I am neither pro-Sara or anti-Sara. At kung tatanungin ako kung iboboto ko pa ba si VP Sara sa 2028, malayo pa po ang 2028. Hindi ko po alam kung iboboto ko pa siya o hindi na. Dahil ang tinitignan ko po ngayon ay ang kasalukuyan. Sabi nga ni VP Sara na siya ay focus sa kanyang trabaho bilang Vice President at DepEd Secretary. Kahit na talaga makikita natin, dumadami po yung nagsasabing dapat na siyang magbitiw sa pwesto. So bakit ako hindi nakikiisa sa panawagan na magbitiw na si VP Sara bilang DepEd Secretary? Unang-una po, ayokong matulad ang relasyong President and Vice President natin sa nagdaang panahon ni former President Duterte at ni former Vice President Leni Robredo na hindi sila nakakasundo. Magulo na nga po ang sitwasyon ngayon. Maraming gumugulo, maraming nakikigulo. Maraming sumasakay sa kaguluhan para lang masabi na ang gulo-gulo ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Makikisali pa ba naman ako doon? At ang pinaka-importante, hanggat hindi si President Bongbong Marcos ang nagpapabitiw kay Vice President Sara Duterte, maniniwala pa rin po ako sa tandem ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Tulad ng ginagawa ni President Bongbong, focus lang po siya sa kanyang trabaho kahit na napakarami ng gustong ibagsak at nananawagan pa na bumaba na daw sa pwesto si President Bongbong Marcos.
Ganon din ang nangyayari kay Vice President Sara. Ang dami nang humihiling na siya ay magbitiw sa pwesto. Pero hanggat nandyan pa po ang tandem ni BBM at saka ni Sara Duterte, pipiliin ko pa rin po na maniwala sa tandem na ito. Sabi nga ni VP Sara, "This is the time to focus on the work that needs to be done for this country." Pabayaan po muna natin silang magtrabaho. Malayo pa po ang 2028. Hindi pa naman po sinasabi ni VP Sara kung siya ay tatakbo o hindi. Yun lang pong mga taong nakapaligid kay VP Sara ang atat na pababain si Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte, which hindi naman po talaga mangyayari. Dahil ewan ko ba, I have this gut feeling na hindi naman papayag si Sara Duterte to take over the helm of the presidency. Bakit kanyo? Kung noong 2022 nga, hindi siya tumakbo eh. Kahit na anong pilit ng kanyang amang si Rodrigo Duterte at ng mga alipores nito na patakbuhin si Sara Duterte bilang presidente, napapayag ba nila? Nakumbinsi ba ng ama na patakbuhin si Sara bilang presidente? Hindi. So ako naniniwala na matatapos ng dalawang leader natin ang kanilang termino hanggang 2028. At pagdating ng 2028, syempre ibang usapan na yan. Ngayon kung iboboto ko pa ba si VP Sara as president sa 2028? Well, that remains to be seen. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina kung nag-umpisa akong pro Sara Duterte, ngayon ay medyo tagilid niya dahil nga sa mga galawan ni VP Sara. Pero who knows? Tingnan natin ang kanyang magiging trabaho. I'm sure mahirap po ang lagay ni VP Sara dahil nasa gitna po siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Well, sa bagay, in actuality, isang side lang po ang nakikipag-untugan ng bato, yung pong side ng kanyang ama at ng kanyang mga alipores. Dahil kitang-kita naman po natin na focus si President Bongbong sa kanyang trabaho kahit na anong gawin itong grupo ni Harry Roque, ni Glenn Chong na pabagsakin ang ating presidente. Pero sa tingin ninyo, matapos nung ilang prayer rally, nakapag-ipon ba sila ng bilang ng tao para lusubin daw ang Malacanang? Hindi. Kaya nga nanahimik na sila. Akala nila kapag nakailang prayer rally na sila, madadagdagan ang mga susuporta sa kanila. Well, yes, sa social media, parang ang daming sumusuporta sa kanila. Pero, in real life, ilan lang po ba sila sa kanilang mga prayer rally? So, kahit na anong knock-knock nitong si Harry Roque, may mga nagsasabi nga sa akin, bigyan ko daw ng reaksyon yung mga pahayag ni Harry Roque. Nako, hindi ko po aaksayahin ang panahon ko kay Harry Roque. Dahil alam ko naman na hanggang salita lang yan, kahit na sinasabi ng iba, na parang inciting to rebellion na ang mga pinagsasasabi ni Harry Roque. Bahala siya sa buhay niya. Sino bang maniniwala sa kanya? Hindi nga siya nanalo ng huling eleksyon eh. So kahit na ano pang sabihin ni Harry Roque, manghikayat siya, mang-incite siya to rebellion or to sedition or kung anumang klaseng inciting yan. Meron bang napaniwala si Harry Roque? Meron ba siyang nakumbinsi? May nagpunta bang maraming tao sa kanilang mga prayer rally kahit na salita ng salita si Harry Roque? Hindi ba wala? Hanggang sa tumigil na lang sila. Di ba nung time pa nang nagrarally sila, nagsalita pa itong mga DDS na ipagpapatuloy daw nila ang rally hanggat hindi bumababa sa pwesto si President Bongbong Marcos. Bakit andyan pa rin si President Bongbong? Nakaupo pa rin at ginagawa pa rin ang kanyang trabaho. Kahit na anong ngak-ngak nitong si Glenn Chong, nakita nyo ngayon, meron pa siyang paghahamon kay President Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos. Ano ang pinanghahawakan niya? Na narinig daw niya mismo na sinabi ni First Lady na makikipag-usap si First Lady sa mga taga-Smartmatic. Yun lang? Ebidensya na ba yun? Well, your word against First Lady Lisa. Nandun ka ba mismo sa meeting sa Smartmatic? Narinig mo ba ang pinag-usapan nila? Parang wala ka naman dun. Dahil sinabi mo nga na sinabi sa'yo ni Lisa Marcos na hindi ka kasali kasi galit sa'yo ang taga-Smartmatic. Do you think that will stand sa korte? Porque sinabi mo lang na narinig mong sinabi ni Lisa Marcos, nasan pa yung ibang ebidensya mo? Sinabi mo pa na handa kang i-give up ang iyong lisensya bilang abogado. Huwag kang mag-alala. Doon pa lang sa pagbabanta mo kay First Lady, madidisbar ka na. So, sige, hintayin natin yan. Attorney ka, attorney din si First Lady. Si Sal Panelo, ano magagawa nun? Hanggang dakdak din naman. Ano sinasabi niya? Sa 2028 daw, Duterte. Saan na napunta si Ivy Marcos?
Akala ko ang gusto nyo dati is Sara Duterte, Amy Marcos. Bakit ngayon iniitsapwera ni Sal Panelo si Amy Marcos? At hindi ba kayo nagtataka? Bakit tahimik si Amy Marcos? Ngayong hindi nila nabawi ang contempt order dito kay Kibuloy. Nanahimik na lang siya bigla. Hinihintay natin kung ano ang kanyang sasabihin kung bakit sinabi ni Sal Panelo na Duterte sa 2028. Saan na napunta si Amy Marcos? O baka naman tinablan si Amy Marcos nung sinabi ni Sal Panelo na parang ang ibig sabihin ni Sal Panelo sa kanyang sinabi ay hindi naman welcome si Amy Marcos sa mga Duterte. At si Amy Marcos lang ang nagpupumilit na makipagmalapitan sa mga Duterte. Pero ang pinakamalaking dahilan po kung bakit hindi magtatagumpay itong destabilization na ginagawa nila former President Rodrigo Duterte, Harry Roque, Glenn Chong, Sal Panelo at ng mga alipores nila, dahil po yan sa majority, sa silent majority ng mga Pilipino na ayaw ng gulo. Gusto ng katahimikan at gusto na lang makita kung ano ang magiging resulta ng mga ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kung papansinin nyo, magbasa kayo ng mga comments sa Facebook, sa YouTube. Ang dami pong mga kakampings ngayon ang lumalabas at sinasabing sumusuporta sila kay President Bongbong Marcos. Dahil kung papipiliin sila between Duterte and Marcos, mas susuporta sila kay President Bongbong. So sa nangyayaring yan, may mga duda sa ginagawang ito ng mga kakampings. Sinasabi nila, kaya kumakampi ang mga kakampings kay President Bongbong Marcos ay para makapasok sila sa 2025 elections. Doon naman sa mga positive ang pag-iisip, sinasabi nila, the world is healing. Na dapat naman ganyan. Tapos na ang eleksyon, at walang mangyayari kung bangayan na lang ng bangayan na kung maraming mga kakampings ang sumusuporta ngayon kay President Bongbong ay dahil gusto nila ng kapayapaan na taliwas naman ngayon sa nangyayari sa grupo ni former President Duterte na ang gusto ay kaguluhan na kulang na lang ay ipagsigawan nila sa taong bayan na mag-aklas na kayo. Pabagsakin na natin ng tuluyan si President Bongbong Marcos na sinasabi ko sa inyo, hindi po mangyayari. So doon sa mga nagtatanong kung hindi ba ako sasali sa panawagan na mag-resign na si VP Sara, ang sagot ko po dyan ay hindi. Hanggat hindi si President Bongbong Marcos ang magpatalsik kay VP Sara bilang DepEd Secretary. Dahil kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin si President Bongbong kay VP Sara, sino ako para pangunahan si President Bongbong Marcos? Basta ang akin lang, matagal pa ang 2028. At titignan ko kung makakabawi si VP Sara sa mga palpa, dun sa mga huling mga ginawa niya. Dahil sabi ko sa inyo isa sa dahilan kung ba't hindi sila magtatagumpay na iupo si Sara Duterte dahil si Sara Duterte mismo ang ayaw. Dahil kung talagang ginusto ni Sara Duterte na maging presidente, sana noong pang 2022. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga kaganapan ngayon? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.